Nanalo ako dati sa bidding ng foreclose, kaso ayaw umalis nung nakatira. Yun yung lagi natin na-advise. Ako sakasakaling sasali kayo sa mga foreclosed property at ayaw nyong ma-stress sobra, mas mabuting kunin nyo na yung mga unoccupied. Ganito yung itsura nun. Unoccupied, occupied. Occupied, unoccupied. Ibig sabihin na unoccupied, walang nakatira. For title consolidation, ipaprocess pa yung papeles niyan, no, papunta sa'yo. Pag occupied naman, ibig sabihin may nakatira. Occupied undisclosed, hindi nila alam kung sino yung nakatira doon or wala sa note. May mga iba't ibang pamamaraan paano mapaalis yung mga tao doon. Example, yung iba nakikipag-negotiate in advance, no, na bibili na yung property doon. No? Pero huwag kayo pupunta doon, baka mapaaway kayo. Dapat nagpapapunta kayo ng representative or kung pwede, may mga kausap kayo na nakikipag-negotiate doon. So, kadalasan dyan is naghihingi pa yan ng kaunting pera para makatulong sa kanila sa paglipat nila sa ibang lugar. At magkakaroon ng sulatan yan sa barangay. Pero hindi pa rin garantiya na alis siya na. Yung iba naman, nag-resort na sa pinaka-extreme, nagpapasheriff na. Yung iba ko narinig dyan is gumagastos daw ng 50,000 to 70,000 para mapaalis yan gamit yung sheriff. Sabi lang nung kakilala ko, hindi ko pa kasi na-experience yun. So, ipaprocess yan 2 to 3 months, paminsan umabot ng 6 months, until such ay mapaalis yan. Yun nga lang, sabi ko nga, hassle yan. Kunin nyo na lang yung unoccupied. Tapos, kung medyo doubt ka pa rin dyan, no, sa mga foreclosed, di ko rin in-advise ngayon kasi yung foreclosed din dahil para lang sa mga medyo advanced din yan, sa mga malalakas talaga yung loob at marunong talaga. Mas in-advise ko, kumuha na lang kayo ng mga brand new na bahay sa Pag-ibig or kaya sa mga bangko. Medyo mahal yun ng kaunti pag brand new. Basta sa mga legitimate na mga developer, tulad ng mga, let's say, Lumina, Camellia, SMDC, Ayala, DMCI, ang daming mga developer na ganyan na legitimate. Although may mga issue rin yung iba dyan, pero still, pagdating sa legalities and papers, malaki yung guarantee na legit yan. Hindi ka na mamumblema sa mga papeles. Unlike sa mga foreclosed property, baguhan ka, bigla nakita mo na pwede palang sumali doon, bigla ka sumali, tapos ayan, tulad yan sa kanya, malamang sana hindi siya nakapag-down payment kasi once na nakapag-down payment ka, non-refundable yan. Lastly guys, although marami na tayong nakilala, no, na nakabili ng property sa mga occupied property, tas napali sila at successful sila doon, hindi naman ibig sabihin no, na kapag ginawa mo or natin, no, ibig sabihin pares tayo na magiging resulta. Magkakaiba kasi yan possible na resulta sa dulo. So, yun lang. If you learn something today, subscribe naman kayo, follow kayo sa YouTube channel natin or dito sa Facebook or TikTok.